matuturuan magbasa at magsulat ang anak ko. Uy, congratulations! Talaga bang gusto mo gawin yan? At tinutulungan mo yung school at teacher? Dapat naman kasi talaga ganun may follow-up sa bahay. Bang hirap, lalo na kung malaki yung class size tapos nag-iisa lang yung teacher. Ang mga magulang dapat talaga magsikap, tumulong sa anak. Ngayon, ano ba ang secret? Consistency lang. 10 to 15 minutes every day. Pero dapat pagtsatsagaan mo ha. Baka sa una hindi ka talaga papansinin ng anak mo, nandun sa ilalim ng silya o lamesa, ayaw makinig sa'yo, tinuturuan mo magsulat o magbasa. Ganun talaga yon. Pero dapat hindi ka mag-give up. Baka after 2 weeks, after 3 weeks, bago ka papansinin. Pero at least meron kang ginawa. It's planting seeds, right? Ngayon, hindi ka kailangan bumili ng mamahalin ng mga gamit, hindi ka kailangan tumakbo sa bookstore. Ano ba kailangan kong gawin? Hindi lapis, papel, libro, yun lang. Pero araw-araw pagtsatsagaan mo, mag-drawing kayo, mag-color kayo, mag-tracing kayo, at magbasa ka ng story every day. Ganyan lang. Ang problema naman kasi tayo yung nagko-complain ayoko, hindi ako pakikinggan, ay nakakainis, ay ang likot ng anak ko, ay bahala na yung teacher. Walang mangyayari sa ganon. At ang isa pang kailangan mo gawin, ilalayo mo ang gadget dahil walang kinalaman ng gadget sa iyong desire para maturuan ang anak mo magsulat at magbasa. Ang iba sasabihin, aba hindi educational yan, tool yan. Oo nga. Pero ang saya kasi sa gadget di ba? Ang tindi doon, it's very dynamic, ang daming kulay, ang daming ganap. O ngayon, makikinig ako kay Mommy matapos kong panoorin kung anong pinakita mo sa gadget. Mommy is going to be so boring. It's not like what I see in the gadget. Right? So the gadget is not going to help. Kailangan zero screen time, especially for toddlers. Subukan mo kung di gumaling ang anak mo. Think about that.